Hi guys, good morning. So, magsishare ako ngayon ng mga journeys or mga activities namin sa homeschooling. So, before, na-mention ko na depende sa parent kung anong oras or kailan ituturo yung mga lessons, di ba? Pero lately, nakita ko yung email ng school. Meron pala silang suggested na schedule. So ito, makikita natin. Meron silang sinend na schedule. Pero sa baba nito, ni-screenshot ko na lang kasi ito. Sa baba nito, may nakalagay na it still depends sa availability nung teacher or nung parent. So, makita natin dito, from 7 to 12 yung schedule niya every day. So, ito, from Monday to Friday ito. So, parang finalo nila yung regular schedule ng face-to-face na school. So, from 7 a.m., so, nandyan yung gigisingin yung bata, tapos magbe-breakfast, tapos morning routine, mag-exercise and prayer, greetings. Tapos by 8:15 dun na ang magsa-start ang proper class until 9:45. Tapos mayroon din siyang break na 15 minutes and then resume after. Makita natin merong math sa first day, may Movie Max language. Tapos, lastly is yung music until 12 noon. So, usually sa mga subject na nakikita ko dito, na nilalagay nila, yung per subject, nagra-run siya ng 30 to 45 minutes bawat isa. And, nagulat ako nga nung nakita ko kasi, kahapon, nung nag-start kami, parang 2 oras lang kaming binuno namin yung 2 oras dun sa math na libro. And yun pala, itong Movie Max, papakita ko sa inyo kung anong itsura niya. So Movie Max is yung parang para siyang tool or platform na ginagamit ng Homeschool Pilipinas para mas matuto pa yung bata. Ibig sabihin, parang integrated siya na parang i-calculate niya yung knowledge ng bata. So, merong test na gagawin, then kakalculate niya yung knowledge ng bata. And based from that, dun siya magbibigay ng mga lessons, mga interactive na lessons na pwedeng sagutan ng bata kung saan siya matututo. It's either sa laptop or sa phone. So, ito yung itsura niya. Yan. So, magla-login lang kami dyan. Pwedeng as parent, pwede ring as student. Pag parent, makikita ko yung improvement niya or yung yung progress ng learning ng anak ko. Tapos dito sa students, it's more of activities at saka mga lessons. So, yun. So, yun nga. Balik tayo dun sa scheduling. So, medyo ako na panghinaan agad ako kahapon nung nakita ko yung email kasi I was thinking na pwede ko siyang gawing parang yung dati na parang it's up to me kung ano yung ituturo ko. So, ganun kasi ako madali akong ma-discourage sa mga bagay na hindi ko ina-expect. So, parang hindi ko pa agad, kahit nandun sa baba yung depende siya sa availability ng parent. Pero the fact na medyo na-highlight kasi doon yung oras na for almost siya from 7 to 12, so mga 7 hours, no? 5 hours, 4 hours to 5 hours yung tuturo or yung activities ninyo the whole day. So, parang sa situation ko kasi mahirapan akong sundin yun kasi
parang na lose hope ako na sundin yung binigay nila na suggestions about schedule kasi mayroon pa akong maliit since nga yung wife ko ay working kahit dito lang siya sa bahay, pero binibigyan ko talaga siya ng oras na matulog kasi sa pagtulog niya kasama niya rin yung baby, and alam naman natin na ang baby pagising-gising, so hindi talaga kompleto yung tulog straight. So as much as possible binibigyan ko siya ng oras para makatulog na mahaba. So ako yung umiikot-ikot dito sa bahay, luto, ganyan, linis konti. So kaya medyo magulo talaga yung bahay kasi mahirap talaga siya. Mahirap maging nanay.